Part 3. Ang saya mo naman. Oo nga. Nandito na tayo. Parang umuwi lang. Umuwi. Hindi ka ba ulila? Sayang at may bakang dala ngayon. Hindi ka dala. Hindi ka ba natatakot na aidmanda ka ng iba? At saka, talaga bang may lakas ka ng loob na magpa-foot spa nang hindi ko alam? Ano naman? Kasama ko pa ang mga magulang mo, pati na rin sila. Pwede ba? Huwag ka nang magpatawa araw-araw. Hindi ko sinasabi ang iba. Talagang may lakas ng loob ka bang makilala ang mga magulang ko? Ang katotohanan ay palaging walang naniniwala. Ikaw, Yuyu. Dumating ka. Dumating ka. Oo. Nagkukunwari ka pa. Pumayag na ang tatay mo. Sa kasal natin. Ikaw pa rin. Si Xiao Qin. Alalayan mo ako. Habang naglalakad. Naman. Huwag magalit. Hindi ako galit. Nakakasira ng bato ang galit. Jiang Ziyu. Pumayag na ang tatay mo sa akin. Sa huli, magiging akin ka rin. Qin Mo, kapag nakuha ko na si Jiang Ziyu, ikaw naman ang aasikasuhin ko, Zheng Ziyuan. Anong ginagawa mo rito, kapatid? Kaibigan din ako ni Xiao Shu. Kung nandito ka na rin, sabay na tayong pumasok. Kung kumain si Yuyo ng ganito kasarap, ayoko na nakatayo ka sa tabi ko, nakakahiya. Ako, tama na. Hawakan mo ito, pampalakas, kung hindi, huwag mong sabihin kuya kita. Ano? Gusto ng ate mo yung tao na yun, at gusto niyang paalisin si Xiao Mo. Oo, tatay, talagang hindi ko maintindihan. Nanay, ano pang hinihintay mo? Tawagan mo na si Yuyu. Ako. Hindi ko siya makontak. Naalala ko na. Pumunta ang ate ko, sa birthday party ni Linzu, baka nakasilent siya. Ano pang hinihintay natin? Era na. Teka, sandali, anong nangyari? Halos nakalimutan ko. Nakalimutan ang ano, Lao Jiao. Tawagin mo ang ilang doktor. Sumama kayo sa akin. May problema sa utak ang anak kong babae. Yuyu. Sa wakas dumating ka. Zay, aso na palaging nakadikit. Orihinal na aso. Qin Mo. Dumating ka rin. Salamat sa pagdalo sa aking birthday party. Zu, magkaibigan tayong matalik. Ano ba yung sinasabi mo? Talagang magkaibang tao, magkaibang kapalaran. Ang sweet nyo naman. Kaya tuloy ako, parang nawala ng ganang magdiwang ng kaarawan. Yu, kailangan mong parusahan ang sarili mo ng isang baso. Ano ibig mong sabihin? Yang tingin na yan. Baka si Linzu ay gusto rin si Qin Mo. Ano nang nangyayari sa mundo? Sa China pala, hindi ba uso ang mga lalaking manloloko? Kakaalis ko lang ng 1 taon. Nagbago na ang bersyon. Talagang nakakainggit. Baka naman, si ate rin. Lady Empress. Mayroon ka pang 2 araw. Malapit na ang iyong siklo. Bawal kang uminom ng alak. Halika, tubig na may alak. Plus iko, hindi mo na alam kung sino ang hari, Qin Mo. Kahit gaano ka pa kamahal, isa ka pa ring tao. Sa ganitong okasyon, ang lakas ng loob mong ipahiya si Jiang Ziyu. Bata. Hindi pa nga nagsasalita si Yuyu. Ikaw na ang nagdesisyon, para sa kanya. Tama, ganyan nga ang galit na tingin. Bata, tapos ka na. Ito ba ang lugar na dapat mong upuan? Tumayo ka. Purihin mo ako, bilisan mo, purihin mo ako. Zheng Ziyuan. Hindi ka na nga inimbitahan, dumating ka pa, ang kapal ng mukha mo. Ako, Miss Linzu, si Mr. Zheng, medyo may problema sa utak, pagpasensyahan mo na. Qin Mo, ano ka ba? Ano ako ba? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ikaw nga, sarili mong tatay, hindi mo alam kung sino. Kawawa ka naman. Si Zheng hindi alam kung sino ang tatay niya. Isang pambihirang balita ito, ang panganay ng pamilya Zheng. Hindi alam kung sino ang tunay niyang ama. Zheng Ziyuan, umuwi ka na agad. Baka ipahinto ko ang card mo. Anong gagawin ko? Ganito na lang ba? Uuwi akong talunan. Ano na lang ang iisipin ni Yuyo sa akin. Pero kung hindi ako uuwi, ang card ko. Miss Zheng. May sakit sa puso ang kapatid mo. Hindi natin alam. Baka bigla na lang siyang himatayin. Magandang ideya yan.
Sumabay ka na lang. P** tang ina mo. Himala ng medisina. Itong sipa ko, napagaling ang sakit sa puso mo. Nako. Tama nga, sa mundong ito, mayroon lamang isang mabuting lalaki, si Xiao Momo. Ang lakas ng loob mong hamanin ako. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sapat na. Zheng Ziyuan, kung alam ko lang noon, na magiging ganito ka ngayon, kahit na nasa ibang bansa ka, wala akong pakialam sa'yo, Yu. Ako, ngayon. Ano pang ginagawa mo dito? Nakakahiya. Tara na. Reyna, ngumiti ka naman. Ayoko, hindi mo ba nakikita na nagsasalita ako? Diyos ko, ito pa rin ba yung Ice Queen na CEO? Ngumiti siya ng ganito ka lamang. Bakit? Bakit hindi mo ako pinapansin? Pero ganito ka sa lalaking ito. Ako ang panganay ng pamilya Zing. Jiang Ziyu, sasabihin ko sa'yo, tinanggap ng tatay mo ang dote ko. Ikaw, ngayon, siya ay akin. Bilisan mo. Ikaw, ngayon, siya ay akin. Ano ang sinabi mo? Hindi mo na mapigilan. Batang babae. Kailangan mo ba akong pilitin na gamitin ang aking malakas na hakbang? Pumunta ako sa bahay ninyo ngayon. Kinuha na ni Tito, ang dote ko. Bata. Pamalit. Sa huli, pamalit pa rin. Xiao Mo, hindi ito posible. Pupuntahan ko ang tatay ko. Kalma lang, Emperatrice. Ikaw. Qin Mo. Sa puntong ito, hindi ka pa ba nagdadalawang isip kung talagang mapupusuan siya ng tiyuhin? Makakapagtayo pa ba ng Shenzhou Group? Oo nga. Pero, paano niya nagawang tratuhin ka ng ganito? Ako, Reyna. Gagamutin ko ba siya? Mas mahalaga ba siya kaysa sa akin? Tama ka. Ikaw, Qin. Sino ang sinasabi mong may sakit dahil sa pagkakaibigan ng dalawang pamilya? Tinanggap ni Ama ang isang tambak na kalat. Akala mo, tinanggap na nila ang iyong dote. Hindi ba parang may sira ka sa ulo? Ano ba yan? Talagang natatawa ako. Kanina nagtataka pa ako. Paano kaya ang pamilya Jiang tatanggapin ang dote ng pamilya Zing? Yun pala, ito ang wayway ni Zheng Ziyuan. Dapat na natin itong naisip. Si Zheng Ziyuan, kahit ang tunay na ama, hindi niya kilala. Kahit anong mangyari, hindi na nakakagulat. Zhao Xiao, anong nangyari sa'yo? Bigla kong naisip na hindi kilala ni Zheng Ziyuan ang tunay niyang ama, ngunit nagkakamali sa pagtawag ng biyenan. Ang drama naman, si Zheng ayaw kilalanin ng ama, nagkakamali sa pagtawag ng biyenan. Si Zheng ayaw kilalanin ng ama, nagkakamali sa pagtawag ng biyenan. Ang ganda ng ritmo. Oo nga, Diyos ko. Hindi kinikilala ni Zheng ang kanyang ama, maling paggalang sa biyenan. Hindi kinikilala ni Zheng ang kanyang ama, kayo. Emperatrice, tama na ito. Mas mabuti kung palaging ngumiti. Zheng Ziyuan, umalis ka na. Ayoko na kitang makita. Yu, ako, umalis ka na. Nakakahiya ka pa rin dito. Umalis ka na. Tara na. Zheng Ziyuan, tabi. Ikaw ang pangatlo. Cute na bata. Dapat kang mamatay. Qin Mo. Ingat ka, Xiao Mo. P** tang ina mo. Reyna. Pinoprotektahan ka ni Xiao Qin. Medyo masakit lang. Qin Mo, bakit ka ang tanga? Bakit ka ang tanga? Walang malaking problema. Kung ang mahal na Emperatrice ay tatawag ng 120 para kay Xiao Qin, mas maganda sana iyon. Tawagan mo ang 120. Sabihin mo sa lahat ng mga mediko na pumunta dito. Xiao Qin. Tatanggalin ko muna ang iyong damit. Bata. Ngayon, nakikita mo ba? Ganito ang mangyayari sa mga nagkakamali sa akin, si Zheng Ziyuan. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Ngayon. Kung hindi ako bibigyan ng Zheng family ng paliwanag, kung ganun, wala nang silbi, ang pamilya Zheng ng Jiangdong. Matagal ko na siyang kilala, pero ngayon ko lang siya nakitang sobrang galit. Tay. Ang mabuti mong anak ay pinagalit si Ate Yuyu. Sabi ni Ate Yuyu, kung walang paliwanag, pababagsakin niya ang pamilya Zheng. Bahala ka na. Kapatid. Nagkamali ba ako? Lumayas ka. Qin Tai, kumapit ka. Kasalanan ko lahat, hindi ko dapat nakilala, si Zheng Ziyuan na yun.
Chin, kailangan mong magpakatatag. Mr. Jiang, may posibilidad ba na hindi ako mamamatay? Ang batang ito ay may napakagandang kalusugan, walang magiging komplikasyon. Kailangan niyang pumunta sa ospital para ayusin ang balat. Halos mamatay ako dahil sa'yo. Halos ikamatay ko na sa takot. Akala ko talaga, Mr. Jiang, huwag. Gusto mo ba akong paalisin? Saan ka pupunta, Jing Ziyuan? Jing Ziyuan, hintayin mo na lang ako. Padalhan mo ng sulat mula sa Shenzhou ang abogado. Kahit magkano pa ang gastusin, ipapakulong kita. Reyna. Masakit na masakit, Reyna, dahil lahat ito sa lalaking walang ama. Tulungan mo ako, Reyna, sige na. Mabilis na pumunta sa ospital, baka hindi na kayanin mamaya. Anak, napakagulo mo. Tatay. Ang cute-cute niya. Hindi lang niya ginugulo si Yuyu, kundi pati ako, binabastos niya, Yuyu. Ikaw, hindi ba dapat magpaliwanag ka sa akin, Shin Mo? Ikaw talaga ay isang cute na bata. Jiang Ziyu. Ang lakas ng loob mong saktan ako ang nakatatanda sa'yo. Hindi ba't gusto mo ng paliwanag? Ang anak na hindi naturuan, kasalanan ng ama. Ito ang paliwanag ko sa'yo. Tatay. Simula ngayon, ang pamilya Lin ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa Zing. Ano? Yuan. Totoo, akala ko talaga kaibigan kita, kaya iniimbitahan kita sa aking kaarawan. Pero pagkatapos ng araw na ito, ikaw at ako, hindi na magkaibigan. Kayong mga kabataan, talagang walang modo. Pamilya Zhang, simula ngayon, hindi na makikipagtulungan sa pamilya Zing, pati ang pamilya Zhao. Pamilya Wang, ganon din. Special porridge shop, ikaw ay talagang nagpapakawalang hiya. Hindi ba't nagkamali lang ako sa alaala? Ikaw na cute. Huwag kulangin, huwag mag-ingay, bilisin mo, nasaktan si Xiao mo. Ano, dali. Ngayon, komportable ka na. Tapos na ang pamilya Zing. Mula ngayon, sa buong Jiangdong, wala nang tao na makikipagtrabaho sa pamilya Zing. Wala ka na ring baon. Masaya ka na ba? Wala na akong baon. Hindi pwede ito, kapatid. Ako. Pwede bang huwag kang parang lalaki? Zing Yuan, paano mo nagawang saktan ng kuya mo? Saktan siya. Gusto ko na nga siyang patayin. Kuya mo, hindi ba gusto ka lang niyang tulungan? Hindi mo ba nakita, para lang mapalapit kay Jiang Ziyu, ginawa na niya ang lahat. Para tulungan ako. Sige. Isipin ko na lang na tinulungan niya ako. Wala siyang salamin. O wala siyang ihi. Hindi niya ba tinitingnan ang sarili niya? Bagay ba siya? Zing Yuan. Ako ang kuya mo. Kuya, ginawa mo ba kahit konti? Tungkulin ba ng nakatatandang kapatid? Tama na. Ayoko nang makipag-usap sa inyo. Simula ngayon. Magkanya-kanya na tayo. Magkahiwalay na ang landas. Putol na ang ugnayan. Bahala na kayo sa buhay niyo. Nandito na kayo, Senyorita at Senyor. Handa na ang mga doktor. Tayo na sa loob. Senyor, pag-usapan na lang natin mamaya. Pasok na muna tayo. Ang lamig at ang sakit. Tara. Bilisin mo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Wala na akong natira. Anong gagawin ko? Anak, magpakatatag ka. Magpakatatag. Paano ako makakabangon? Wala na akong natira. Natalo ako ng kapalit. Oo nga. At ang iyong mabuting anak na babae, inapakan niya ako, sa ulo at damumi. Ako, isang lalaki. Paano ako mabubuhay? Anak, mayroon pa tayong alas. Anong alas? Noong bata pa ako, nakilala ko, sa Beijing, isang malaking tao sa pamilya Qin.
Nakilala ko, sa Beijing, isang malaking tao mula sa pamilya Qin. Ngayon, nandito na siya sa Jiangdong. Plano ko sanang ipakilala siya, kay Yuan Yuan. Pero, dahil wala siyang utang na loob, hindi na rin ako magpapakamabuti, Tay. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ang pamilya Zing ay babangon. Dumating na. Nakipag-ugnayan na siya sa akin. Bilisan mo sagutin. Qin Mo, may suporta ka na mula sa mga mayayaman sa Beijing. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. Sa harap mo, pahihirapan ko si Jiang Ziyu. Pati na rin si Zing Yuan Yuan. Ikaw talagang walang utang na loob na kapatid. Hintayin mo lang ako. Ano? Pumayag ang pamilya Zing na tulungan tayo. Sila ang mga siga dito. Madali silang kausap. Ayos, yung bata, tingnan mo. Parang ako noong bata pa ako. Talagang kamukha ko siya. Hindi ko lang alam kung sino ang gumawa ng ganun sa bata. Kapag nahuli ko siya, kukuyugin ko siya. Siguradong sigurado iyan. Pero ngayon ang pinaka-importante, kailangan muna nating tiyakin kung siya nga ba ang anak natin. Ano pang hinihintay natin? Pumasok na tayo at tingnan. Bilisan mo. Ang Emperatrice. Ayos na si Xiao Qin. Baka gusto mong umuwi muna. Hindi pwede. Gusto kong manatili dito para alagaan ka. Baka may mangyari sa'yo. Pero ngayong gabi, hindi kita maasikaso. Ito. Hayaan mo na. Maghintay muna tayo. Ang bata ay nasaktan ng ganito. Kailangan lang niyang mailabas ang sama ng loob. Lao Su. Sinasabi ko, ang ating anak ay maayos naman. Bakit ganito? Biglang lumitaw ang isang taong kamukhang kamukha natin. Baka nagkapalit ng bata. Pinapanta ko na ang tao para magpa-DNA test. Kasama si kuya at bunso. Baka nga. Anak nga natin siya. Huwag muna nating isipin. Makipag-ugnayan muna tayo. Itong mag-asawa. Tapos na siguro sila. Tera. Wala yan. Siguro mga ilang minuto pa. Hintayin pa natin.